yung topic na yun. Pero ngayon ready na. Kasi parang for me, this is not right anymore. What's happening is not right anymore. And my name has been dragged about so many issues na, and I feel like it's time for me to tell my truth. Okay guys, my truth. Ako to. What's your truth ba? Sandali, ito na nga pula eh. Ako na, lads. Sige, isa-isahin natin. Kasi, well, one more reason kaya gagawin ko to. Kasi, I've had enough. Sabi ko nga sa channel ko kanina, tama na. And parang, nung nakausap ko nga yung friends ko, parang sabi ko na, para matapos na, kasi pagod na ako. Pagod na ako, para matapos na, para, alam mo yun, para makawala na din ako sa mga sinasabi about sa akin, ganyan, parang para matapos na din, para hindi na din ako ma-associate sa mga bagay na parang hindi naman talaga ako dapat pa i-associate doon. Tama na, di ba? So, that's why I'm doing this. So, makinig kayo. Kasi, ngayon ko lang sabihin. So, i-address ko lahat ng issue based dun sa kumalat na video. So, of course, nakarating sa akin kasi Diyos ko, sobrang bilis na ng ng balita na honestly, ngayong umaga lang siya nakarating sa akin kasi maga ko natulog kagabi. And para sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, hindi ko alam kung sabihin ko ba na panoorin nyo or basta. Okay, so hala naman, bakit pula? Okay, eto, para sa mga nagsasabi na protect my peace and all. That's what I've been doing for the past 2 years. Hindi, that's what I've been doing this whole time, and parang at this point, parang, alam mo yun, it's impossible anymore. Ayan, sige, para sa mga hindi nakakaalam ng video, so, it's yung isang coach ko before sa Creamline. Apparently, mayroong nag-video sa kanya na fan ng mga bata regarding sa, meron siyang sinasabi about me. Specifically, parang biglang sinabi niya na, alam niyo ba kung bakit ganito? Alam niyo ba kung bakit ako umalis sa Creamline? Alam niyo ba kung bakit ako pumunta ng Thailand? Alam niyo ba kung bakit, kung ano yung nangyari sa aming tatlo? So, yun yung context ng video. Yun yung context ng video. So, I will address yung 3 points na yun sa stream na to. So, first is, honestly, wala talaga akong balang gawin to kasi before, I didn't really feel the need to speak out or clear my name or say my side of story.
sa matter na to. Kasi nung point na yun, wala naman akong pakialam din. Kasi speculations lang naman yun ng mga tao. Like, sabihin yun ako anong gusto niyo sabihin sa akin. Pero, ngayon kasi, nanggaling na siya inside Creamline. I mean, nanggaling na siya sa coach ng Creamline. So, I feel like, hanggat hindi ako magsasalita ng side ko, mas paniniwalaan niya yung sinabi niya. Kasi, coach siya. So, parang may way yung words niya. And, for me, it's not right anymore. This is not right anymore. This is not fair anymore. Kasi, nahimik ako dito sa Thailand. I've been so busy training and recovering. And kakatapos lang ng game namin kanina, which I played for the first time after a long time. So, ayun. Okay. First is, bakit ako pumunta dito sa Thailand? Kwento ko lang sa inyo yung process ng pagpunta ko dito sa Thailand. So, we were on our training camp sa Clark. Training camp namin sa Clark, and then one day, merong coach na nag-message sa akin. Hindi mo na akong babasa ng comments. Okay, so merong coach na nag-message sa akin. Tapos, ayun, sinabi niya na gusto niya ako kunin for Thailand Volleyball Club, ganyan. Volleyball Club, basta yun nga, maglaro dito sa Thailand. Tapos, at first, syempre, hindi pa ako naniniwala, di ba? Honestly, nobody knows this story kasi ang dami din kasi nangyari. So, parang ayoko na ikwento before. Pero ito, training camp sa Clark, may nag-message sa akin na coach, which is yung coach ng Nako na Chisima. And then, he's asking me na kunin daw nila ako to play here. Tapos, at first, di pa nga naniwala. So, nung binigyan na niya ako ng parang, kasi di ba, imagine, bakit ako, parang at that point, sabi ko nga kay Pula before na, yung sinasabi niya na what if mag-import daw ako. Sabi ko, that's impossible kasi I'm too short for my position kapag ang pinag-uusapan na is international. So, syempre sabi ko, sino ba nag-joke sa akin dito? Ganyan. Tapos, so nung nagpakita na sa akin yung coach na parang mga proof na totoo nga yung coach na kinukuha talaga niya ako. So, I messaged Sir Alan right away. So, nagpaalam ako agad. Like, inform ko agad siya dito sa news na to. And then, ayun, nag-usap kami. And, actually, hindi man sobrang tagal. Pero, nakauwi na kami ng Manila. Wala pa yung final decision kung ano mangyayari sa akin. Pero, yun, in short, pinayagan ako ng Creamline. Sabi ko, parang at that point nga, syempre, parang, alam mo yun, alam ko naman na may possibility na hindi ako payagan kasi mag-start na nga yung PPL. And, parang, yun nga, umalis na nga si Ate Gia.
Tapos parang alis din ako. Pero alam mo yun, parang sige, naging selfish ako sa part na grabe, ano yun eh, parang yung mga ganong offers, it comes once in a lifetime, parang who would have thought, diba, na parang yung mga opportunity na gano'n, yun yung mga bagay na hindi mo talaga pinapalampasan. Kasi, sino ba naman ako para maglaro ito? Pero yun, so I took my chance, nagpaalam ako, sabi ko kahit anong mangyari, tatanggapin ko kung anong decision nila, tatanggapin ko. Pero thankfully, yun, tiniyagan ako. I'm super thankful and grateful at that time. So, very short notice. Tapos, nakanood pa ako ng few games ng Dreamline, yan. Tapos, umalis na ako. So, the reason why I left is solely because of me. Because of my career. Dahil gusto ko mag-improve, gusto ko lumabas sa comfort zone ko sa Pilipinas, gusto ko matry itong international, what if. Yung alam mo yun, lahat na. Ako yung dahilan kung bakit ako pumunta dito. Walang ibang taong involved. Okay? Hindi dahil sa ganito, hindi dahil sa ganyan. Because, sabi ko nga I've been selfish. Aminin ko, naging selfish ako kasi sarili ko lang iniisip ko nung time na yun. Kasi gusto ko mag-internationals din. And, hindi ko naman to like finors na hindi pupunta ako ng Thailand. Kahit anong nangyari, hindi. Nagpaalam ako ng maayos. And tiniyagan ako. So, I hope that clears I hope this clears that part na reason, na sinasabi niyang reason kung bakit ako umalis at pumunta dito sa Thailand. Because I'm not that mababaw para lang umalis sa ganong reason. Kasi, Diyos ko, next is yung sa aming tatlo. Yes, nag-notes ako guys kasi alam ko na mabablock out ako kasi maiiyak ako or ma-heartbroken